Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa maabot nito, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. May tatalakayin na naman tayo ngayon, pero unang-una po na huwag ninyong kalimutan na pag-like, share, and subscribe sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay maging updated kayo at mapamahayag natin ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. May kasabihan po na hindi hadlang na may kapansanan man ang tao upang makapamahagi o mapangaral ang panunuro, may pagtanggol ang doktrina ng simbahang Katoliko na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. Mayroon po tayong tatalakayin ngayon patungkol sa isang Islam na napakilala na Islam, mga kapatid, na sinabi niya na mali daw ang Biblia kasi ano po ang punto niya, na si Jesucristo ay hindi daw Diyos, at atin siya pakinggan sa kanyang tuligsa na naman na ating sasagutin punto por punto, mga kapatid, kasi may kasabihan po na pag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo. Kaya putulin natin ito, mga kapatid, at matagal na itong nanuligsa sa simbahang Katoliko. Hindi lang po ang mga Islam ang nagtuligsa sa simbahang Katoliko, pati na rin ang iba't ibang mga denomination, with all due respect, ay sinasagot lang natin ang kanilang mga tuligsa, mga kapatid, kasi matagal na sila nanuligsa sa atin, at ang simbahang Katoliko ay gumagalaw na ngayon kasi marami ng mga Catholic defenders o mga Katoliko na nagdidepensa sa pananampalataya sa simbahang Katoliko at mga panunuro, mga kapatid, na base mismo sa Biblia. Atin po siyang pakinggan sa kaniyang kasinungalingan, isang Islam, mga kapatid. Ano po ba ang aral nila ng mga Islam? Ang mali daw ang Biblia kasi si Jesucristo ay hindi daw Diyos. Atin siya pakinggan bakit, anong rason niya na gagamitin na teksto kung bakit ay konklusyon niya o sa pangangaral nila na si Jesucristo ay hindi Diyos, mga kapatid. Atin pong pakinggan ang isang Islam o Muslim, mga kapatid, na nagsinungaling. Ikaapat na ebidensya mula rin sa Mateo, dito sa tinatawag natin ng Matthew 27 verse 51. Ito naman ang sinasabi ng verse 51, ayon doon sa resurrection. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split. So ginamit niya, mga kapatid, ang Mateo 27:51 na sinabi diyan, mga kapatid, na ayon po sa pagpako ni Jesucristo sa krus doon sa Golgotha, mga kapatid, ay nahati ang tinatawag natin na templo, mga kapatid, at galing sa itaas hanggang sa baba ay nabiyak ang bato, mga kapatid. Kaya ito yung binabase niya, at may kasunod pa siya ng mga gagamitin, mga kapatid, na teksto. Atin siya patuloyin. The palm broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the town after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Ano po ang nababasa natin doon? Uulitin natin, buksan yung inyong Biblia. So napakalinaw po na sinabi niya na Matthew chapter 27 verse 51 to 53, na sinabi niya na nabukas ang mga libingan, mga kapatid, at marami ang nabuhay na mga patay na banal, mga kapatid, na namatay na at pumunta sa lungsod, banal na lungsod, mga kapatid, at nakita sila ng karamihan, mga kapatid. So ito po ang binabase niya. Ano ba ang kaniyang konklusyon? Bakit daw si Jesucristo ay hindi Diyos? So narito po ating siya pakinggan muli ang kasinungalingan nitong Islam. Ang nasasabi po doon sa Matthew 27 verse 51 pati 52 pati 53, doon sa verse 52, Atin palang before tayo patuloy, atin palang i-greet naman ang pumarito, mga kapatid, na si Hermes Ugsan, ating kapatid din na sa kapanampalataya, mga kapatid, at bumisita siya dito, no? Saka nakikinig din siya nung nandito siya sa tabi, mga kapatid, at atin siyang i-shout out po. At ating balikan ang isang Islam o Muslim na ano ba kanyang rason bakit daw si Jesucristo ay hindi Diyos. doon, dahil nga sinasabi nilang si Jesus ay nabuhay muli, siya po ay Diyos, yung po ay ebidensya. Yan po ay maling kataga, sapagkat hindi lang po si Jesus ang nabuhay sa oras na yun. Nabuhay doon pati yung mga tinatawag nila na holy people. Ayan, nababasa nyo sa Matthew 27 verse 52.
na yung holy people, sila ay bumangon muli. Sila ay nabuhay mula sa kanilang mga libingan at sila ay pumunta doon sa syudad at sila ay nakita ng mga tao. Yan po ang tinatawag natin ng mga major errors in the Holy Bible. So napakalinaw na sinabi niya na mali daw na si Jesucristo ay Diyos kasi hindi lang daw si Jesucristo ang nabuhay, kundi pati na rin ang mga banal, mga kapatid ng mga tao na namatay na. Kaya konklusyon niya na mali daw kataga na si Jesucristo ay Diyos. Kaya nakabasa lang siya ng ganito sa Mateo chapter 27 verse 51 to 53 na napakalinaw, nag-conclude yun siya. Kaagad siya mga kapatid na si Jesucristo ay hindi daw Diyos kasi hindi lang si Jesucristo ang nabuhay muli, kundi pati na rin ang mga banal. Tandaan po natin na si Jesucristo ay ang ang bukod tangi na sa Kanya ang buhay mga kapatid, galing ang buhay. Sa katunayan nga mga kapatid, sa San Juan 11 verse 23 hanggang sa 27 mga kapatid, na napakalinaw na si Lazaro ay binuhay niyang muli mga kapatid, na si Lazaro ay 3 araw na nabaho na mga kapatid at kanya itong binuhay kasi si Jesucristo ay ang bukod tangi din o ang buhay din mga kapatid. Siya ang may-ari ng buhay natin mga kapatid. Sabi sa San Juan 5:21 na ganon din ang Ama na bubuhayin muli ang mga patay, ganon din ang Anak. Bubuhayin din niya ang gusto niyang bubuhayin muli. So napakalinaw na si Jesucristo ay siya ang sa ating buhay, siya po ang tinatawag na may-ari. Kaya hindi natin maano na si Jesucristo ay mabuhay muli at siya ay nakabubuhay din ng mga banal. Napakalinaw niyan mga kapatid. Nakabasa lang siya ang ating kapatid na isang Islam na ganito, si Jesucristo ay hindi na Diyos. Tandaan po natin na si Jesucristo talaga ay Diyos na napakatao mga kapatid, na ating mababase sa Isaiah 9:6 ayon po sa hula na sinabi diyan na sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin at ibibigay sa kanya ang pamamahala at tatawagin siyang dakilang tagapayo at siya ang prinsipe ng kapayapaan at siya po ay tatawagin na makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama mga kapatid. So napakalinaw na ayon po sa hula na si Jesucristo ay Diyos po at walang ibang sanggol. Ayon po sa San Lucas 2:11 na sinabi diyan na si Jesucristo ay isinilang sa lungsod ni David. Ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ay isinilang sa lungsod ninyo. So napakalinaw mga kapatid, walang iba na sanggol na tinutukoy ayon sa Isaiah 9:6 kundi ang si Jesucristo. Yun ang anak, ibang persona sa Ama mga kapatid, ngunit sa pagka-Diyos ay isa. So napakalinaw na si Jesucristo ay Diyos talaga at siya ay nagpakatao upang iligtas sa iyo. Sa katunayan nga mga kapatid, mababasa natin sa Tito 2:13 na sinabi diyan na habang hinihintay natin ang dakilang araw sa na ating inaasahan sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, Panginoon ang tagapagligtas, dakilang tagapagligtas at Panginoon. At sino po yun? Si Jesucristo. So napakalinaw niyan. Litra po litra mababasa mga kapatid na si Kristo ay Diyos. So ganun po. At ang ating kapatid na isang Islam o Muslim, sa kanilang doktrina mga kapatid na si Jesucristo ay hindi Diyos mga kapatid. Para lang sa kanila ay propeta po. Ngunit mali mga kapatid na hindi po totoo na si Jesucristo ay tao lamang, kundi siya ay Diyos na napakatao ayon po sa talata. At atin ding ibang hula mga kapatid ayon din po sa Isaiah 35:4-6 na sinabi diyan na ang Diyos ay darating at ililigtas kanya sa iyong mga kaaway. Lakasan mo ang iyong loob, makakita na ang mga bulag, makarinig na ang mga bingi, makalakad na ang mga pilay na tulad ng usa, mga kapatid, lulundag na tulad ng usa, at may mga tubig na ang desierto na aagos sa batis, at ang mga pipi ay aawit sa galak mga kapatid.
At kanino po ito natupad? Ayon po sa Mateo 11:4 hanggang 5 na sumagot si Jesucristo na bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo ang inyong nakikita at narinig. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kituringan ay gumaling at luminis, no? Ang mga namatay ay nabuhay muli, at ang magandang balita ay ipinangaral sa mga mahihirap. So napakalinaw. So Diyos, ayon po sa Isaiah 5:4 hanggang 6. At ayon din po sa San Juan 1:1, mga kapatid, na nagpatunay talaga na si Jesucristo ay Diyos na napakatao, na sinabi sa San Juan 1:1 na sa pagsimula, ang salita ay naroon na, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Take note, mga kapatid, ang salita ay Diyos. At sino ba itong salita? Ayon po sa San Juan 1:14 na sinabi diyan na ang salita ay nagiging tao, nakapiling namin, nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian na tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay napuspos ng katotohanan, mga kapatid. So napakalinaw po. So siya ay napuspos ng magandang loob at katotohanan. So walang iba yun kundi tinutukoy si Jesucristo. At ayon po sa San Juan 1:1 ay ang salita Diyos. So si Jesucristo ay Diyos talaga. At ayon din po sa Pilipos 2:6 hanggang 10. So napakalami ng talata, mga kapatid. No, hindi po totoo. Kaya nabuhay muli ang mga banal. Yun, si Jesucristo ay galing sa kanya ang buhay. Mga kapatid, na atin ang binabase sa San Juan 5:21 at sa tinatawag niting San Juan 11:24 hanggang 27. So si Jesucristo nga ay nakabuhay muli, mga kapatid. So yun po, hindi po ibig sabihin na hindi na Diyos si Kristo. Kasi sabi sa San Juan 2:15 na kanyang tinutukoy ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli. Ayon po sa San Juan 2:15 na sinabi niya na gibain ninyo itong templo at akin tong itatayo sa ikatlong araw. So ang itinutukoy niya ay ang kanyang sarili, mga kapatid, na siya ay mabuhay muli. So napakalinaw, mga kapatid. Si Jesucristo ay ang may-ari ng buhay. Bakit hindi siya makakabuhay? Nakakabuhay nga siya sa kanya sarili. Aba, napakalinaw nitong Islam, mga kapatid. Isang sinungaling na mali daw ang Biblia. That is, sabi niya, mga kapatid, ng Biblia. Ngunit hindi po. Mali po siya, mga kapatid. So, ating nang pamahayag na si Jesucristo ay Diyos talaga. At ayon po sa Pilipos 2:6 hanggang 10 na mabasa litra po litra na sinabi diyan na kahit na si Kristo ay Diyos, likas, na tunay na Diyos. So, tunay na Diyos. Mababasa, mga kapatid, tunay na Diyos. So, kahit na siya ay tunay na Diyos, ngunit hindi siya nakipagtupong sa Panginoon, mga kapatid, sa Panginoong Ama niya. Hindi siya nakipaglamangan sa kanyang Ama o nakipagpantay sa kanyang Ama. Kusa siyang nagpakatao, mga kapatid, upang iligtas ang sangkatauhan, at siya ay inutusan ng kanyang Ama ayon po sa Juan 3:16 upang iligtas ang ating mga kasalanan. So siya po ay nagpakatao. So kahit na siya ay Diyos, ngunit dumaan siya sa kautusan dito sa lupa, o sa tinatawag natin 9 months, mga kapatid, tumira sa Virgin Maria, na ayon po sa Isaiah 7:14 na isang dalaga na maglilihi, mga kapatid, at ipanganak niya ay ang Emmanuel. At ayon po sa Mateo 1:21 ay walang iba, ay si Jesucristo po yun ang nasa kanyang 9 months na nasa tiyan, mga kapatid. At sa Galatia 4:4 si Jesucristo ay napasa ilalim sa kautusan ayon po sa 9 months na pagpanganak, mga kapatid. At saan galing si Jesucristo ng tinatawag natin na laman at dugo? Walang iba kay Mother Mary, at siya ay nagkatawang tao ayon po sa Hebreo 2:14, mga kapatid. So napakalinaw niyan. So nagkamali ang ating kapatid, at mababasa talaga litra po litra, maraming mababasa pa na litra po litra na si Jesucristo ay Diyos. Sa katunayan nga, ang Diyos Ama ay tinawag niyang Diyos ang kanyang anak ni si Jesucristo. Ito pang mga Muslim o Islam na hindi tumatawag kay Kristo na Diyos. Hindi po. Hebreo 1:8, napakalinaw.
na patungkol po sa kanyang anak. Ang Diyos Ama ay nagsabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at maghahari ka kasama ang katarungan, mga kapatid, ang hustisya, mga kapatid. So yun po, mga kapatid natin, ang kanilang pag-unawa, tatlo daw ang Diyos natin, o dalawa ang Diyos, kasi si Kristo ay Diyos, ang Ama Diyos, ngunit ang Espiritu Santo ay Diyos, tatlo na daw ang Diyos. Mali po. Katulad po ng tinatawag nating logic na Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan ba ang Pilipinas? Iisa lamang, ngunit may tatlong bahagi, mga kapatid, ang Luzon, ang Visayas at ang Mindanao. Tanong po, yung Luzon, nasakop po ba yan sa Pilipinas? O nasakop. Yung Visayas, nasakop pa ng Pilipinas? Sakop. Ang Mindanao, nasakop ba ng Pilipinas? Sakop. Ngunit ibig bang sabihin na tatlo na ang Pilipinas? Hindi po. Mali. Kundi may isa lamang na Pilipinas, ngunit tatlong bahagi. Katulad din po yan ng may tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Hindi kasi naintindihan ng ating mga kapatid eh. Lalo na itong nagpamahagi na Islam, mga kapatid. Kaya, atin ding mababasa na mismo ang mga apostol ay nagtuturo na si Jesucristo ay Diyos. Ayon sa San Juan 20:28, na si Jesucristo ay nagpakita at nandyan na si Tomas, kasi hindi naniniwala si Tomas nung una pa man na si Jesucristo ay nabuhay muli. Ngunit sa papakita muli ni Jesucristo sa mga apostol na sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi sana sinabi ni Jesucristo, huwag mo ako tawagin na Diyos kasi hindi ako Diyos. So, ang Ama lamang ang Diyos. O, yun po. So, napakalinaw niyan. Isang Islam na nagpamahagi na si Jesucristo hindi daw Diyos kasi nakabasa lang siya na nabuhay muli ang mga banal. Yun. Hindi lang daw si Jesucristo ang nabuhay muli, kundi ang mga banal din nabuhay. Yung mga patay na mga banal nabuhay at pumunta sa lungsod, mga kapatid. So yun, at nakita sa karamihan. So napakalinaw niyan. So si Jesucristo ang may-ari din ng ating buhay. Kasi yan po ay tinatawag na life giver. So ang Panginoong Diyos, ang Diyos, isa sa kalagayan ng Diyos ay ang pagka-life giver. Siya po ang may-ari ng ating tinatawag na buhay, ating hininga, mga kapatid. So napakalinaw niya, ito si nagpamahagi na Islam, walang banal sa kanila eh. Kaya pala hindi nabubuhay ang mga banal, mga kapatid, walang santo eh. So hindi ito sa pagpasakit sa isang Islam o Muslim, mga kapatid. At with all respect sa kanilang panunugo na ating tinutuwid sa simbahang Katoliko at sa mga Kristiyano na si Jesucristo daw ay hindi Diyos. At hindi lang po ang mga Muslim, pati na rin ang mga Iglesia ni Cristo, yung mga hindi naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Pero ang ating tanong, ang mga Iglesia ni Cristo, sila ay umaangkin na ang nagtayo daw sa kanilang iglesia ay ang Diyos. Ngunit para sa kanila ay si Jesucristo ay tao lamang. Ibig bang sabihin ay hindi Diyos ang nagtatag sa iglesia ni Cristo, kundi tao lang? So nakalinaw ni mga kapatid, natamaan na itong mga iglesia ni Cristo. At marami pa na mga naniniwala na si Jesucristo ay hindi Diyos. At mayroon silang mga tutol. At ating sasagutin sa susunod na video kung ano yung mga tutol nila patungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Kasi ang ating mga kapatid na nuligsa talaga o inuusig ang simbahang Katoliko, at marami na ngayon ang gumagalaw na mga Catholic defender, mga Katoliko dito sa media o sa YouTube o sa Facebook na namahagi na nagdepensa sa simbahang Katoliko kasi matagal na ito na nuligsa sila, ngunit tayo ay sleeping giant lang. Kaya dapat din natin ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko kasi hindi tayo matatawag na Katoliko kapag hindi tayo makapagtanggol sa itinayo ni Jesucristo na walang iba ang simbahang Katoliko. So yun po, napakalinaw niyan. Sana po na mayroon kayong natutunan na naman sa ating tinalakay ngayon patungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. At hindi po totoo ang sinabi ng Islam na si Jesucristo ay hindi daw Diyos. Malaking kasinungalingan, nagsinungaling ang isang Islam ay isang Muslim na namahagi daw ng salita ng Diyos o ni Allah, mga kapatid. Ngunit mali mismo ang Ama na nagsasabi na ang kanyang anak ay Diyos. At sa unang Juan 5:20, si Jesucristo, mabasa dito po na tunay na Diyos. At sa Pilipos 2:6, atin ang binalik na si Kristo ay tunay na Diyos. So litra po litra. Sa Roma 9:5 na si Jesucristo ay galing ang mga patriarka ay galing sa kanila. At si Jesucristo ay isinilang
Mga kapatid, ang Diyos. So ang Diyos, so si Jesucristo ay Diyos pala, no? Nagkatawang tao, mga kapatid, na ayon po sa Roma 9:5. So napakalinaw, maraming mababasa sa Biblia na si Jesucristo ay Diyos. At yan lang ang binibigay ko ng mga teksto sa inyo, ngunit marami pa na mga teksto na nagpatunay na si Jesucristo talaga ay Diyos. At ayon po sa ating mga kapatid na magtatanong na si Jesucristo saan mababasa sa Biblia na umangkin na siya ay Diyos? Mayroon po, Mateo 4:7 na sinabi ni Jesucristo, yung nagdialog sila si Satanas, na sinabi ni Jesucristo na wag mong tintalin, no? Wag mong anuhin, tintalan, no? Yung Panginoong Diyos mo. So, sabi ni Jesucristo, Panginoong Diyos, at walang iba na tinitintal kundi si Jesucristo. At sinabi niya, wag mong tintalin ang Panginoon mong Diyos. So, napakalinaw niyan. Mateo 4:7. So, buti pa nga si Satanas na alam niya na si Jesucristo ay Diyos. Ngunit itong mga kapatid natin na mga hindi naniniwala na si Jesucristo ay Diyos, yun. Napakalinaw niya mga kapatid. So, yun po. So, sana po na mayroon kayong natutunan na naman sa ating tinalakay ngayon patungkol sa pagka-Diyos si Jesucristo, na sabi daw sa ating mga kapatid na si Jesucristo ay hindi daw Diyos. Ngunit, iisa lang ang Diyos. Atin naman yang mababasa sa Santiago 2:19 na kung naniniwala ka na isa lamang ang Diyos, tama kayo. Ngunit si Satanas ay naniniwala din. So, naniniwala pala si Satanas, buti pa Satanas, naniniwala na isa lamang ang Diyos. Ngunit ang ating mga kapatid, naniniwala na sila ay pinagatangan tayo, mga Katoliko, na tatlo daw ang Diyos natin, o dalawa. Abo, napagkalina ng mga kapatid. Saan ba nila napulot ang mga mga aral na yan, na wala naman ang aral na yan sa simbahang Katoliko, ni isa naman lang sa Catechism of the Catholic Church, na ang Diyos ng simbahang Katoliko ay tatlo. Wala po, kundi isa lang, ngunit may tatlong persona. So ito ang hindi naintindihan tuligsa pa ng tuligsa, usig pa ng usig sa simbahang Katoliko, ngunit ang pag-uusig o tuligsa, hindi nila, mali din. Mali din ang pagtuligsa nila. Katulad ng sinasabi nila na ang Diyos daw ay tatlo. Saan ba yan pinulot? Hindi naman yan turo ng simbahang Katoliko. Ang katuruan ng simbahang Katoliko, isa lamang ang Diyos. Hindi, mali din ang ilang panuligsa. Mali ang kanilang, nagtuligsa pa sila, mali pa. Mali pa rin. Napakamali, pinakamali. So, napakalinaw ni mga kapatid. Kaya wag nating sundin itong isang Islam na nagpamahagi na si Jesucristo ay hindi Diyos. Kaya si Jesucristo na patunayan na natin ay Diyos talaga. Diyos na napakatao. So yon po. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po na nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, mga kapatid, at sa araw-araw nating pamumuhay ay nasa mabuting kondisyon o kalagayan tayo ngayon sa ating hanap buhay, mga kapatid. At yon po. At magdasal tayo palagi sa isa't isa. So, yon po. Marami pong salamat sa inyong lahat at may kasabihan sa Nilatin na Laus tibi Domini, purihin ang Panginoong Ama. Laus tibi Christi, purihin ang Diyos na si Jesucristo. At Laus tibi Maria, purihin ito si Maria, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong uli at God bless us all.